Araling Panlipunan 4, Quarter 4, Week 1. Mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, teacher, KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Mga layunin. Una, naipapaliwanag ang mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Pangalawa, naipapakita ang paggalang at pagpapahalaga sa mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Unang araw. Maikling balik-aral. Picture. Paano to? Suriin ang mga larawan at sabihin kung anong paglilingkod ng pamahalaan ang ipinapakita. Nasagot niyo ba ito? Magaling kung ganon. Mga gabay na tanong. Una, ano ang ipinakikita sa mga larawan na may kaugnay sa ating paksa? Tama! Ipinakikita ng mga larawan ang iba't ibang serbisyong pampubliko na pinupondohan ng pamahalaan gamit ang pambansang budget tulad ng edukasyon, transportasyon, kalusugan at serbisyong pamamahala. Pangalawa, bakit pinaglalaanan ng budget ng pamahalaan ang mga nasabing serbisyong publiko? Magaling! Pinaglalaanan ito ng budget dahil ito ang tungkulin ng pamahalaan upang maitaguyod ang maayos, ligtas at maunlad na pamumuhay ng bawat Pilipino. Pangatlo, ano-ano ang mga pangunahing serbisyong publiko ang dapat paglaanan ng pinakamalaking budget ng pamahalaan? Magaling! Ang mga pangunahing serbisyong publiko na dapat paglaanan ng pinakamalaking budget ng pamahalaan ay ang edukasyon, kalusugan at infrastruktura dahil mahalaga ang mga ito sa pag-unlad ng bansa at sa ikabubuti ng buhay ng mamamayan. Panghikayat na gawain. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito.
Ikalawang araw. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Fact o bluff? Panuto? Tukuyin kung fact o bluff ang sumusunod na pahayag. Isulat ang fact kung tama at bluff naman kung mali. Una, si Dr. Jose P. Rizal ay kinikilala bilang isa sa pambansang bayani ng Pilipinas ay isinilang sa lungsod ng Calamba. Fact o bluff? Ito ay fact. Pangalawa, Tagalog ang pambansang wika ng Pilipinas. Fact o bluff? Ito ay bluff. Pangatlo, barong Tagalog sa mga lalaki at barot saya ang pambansang kasuotan ng Pilipinas. Fact o bluff? Ito ay fact. Pang-apat, agila ang kinikilalang pambansang ibon sa ating bansa. Fact o bluff? Ito ay fact. Panglima, maliit, maputi at mabango ang gumamela na sumasalamin sa kagandahang loob ng mga Pilipino. Fact o bluff? Ito ay bluff. Pang-anim, ang pambansang awit ng Pilipinas ay Bayang Magiliw. Fact o bluff? Ito ay bluff. Pang-pito, kilala sa pagiging matinik at madalas ay kulay pilak ang tilapia na kinikilala bilang pambansang isda. Fact o bluff? Ito ay bluff. Pangwalo, ang lungsod ng Maynila ang kabisera ng Pilipinas. Fact o bluff? Ito ay fact. Pang-siyam, ang Philippine monkey-eating eagle ay sagisag ng katapangan, lakas at pagiging malaya, kaya kinikilala ito bilang pambansang ibon. Fact o bluff? Ito ay fact. Pang-sampu, kinikilala ang Pilipinas bilang perlas ng silangan. Kaya hindi nakapagtataka na perlas ang ating pambansang hiyas. Fact o bluff? Ito ay fact. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Word webbing. Panuto, magbigay ng salita na maaari ninyong maiugnay
sa pagkakakilanlang Pilipino. Sa iyong palagay, ano ang mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino? Sagutin natin. Una, wika. Pangalawa, pambansang bayani. Pangatlo, kultura at tradisyon. Pang-apat, pambansang awit. At panglima, bandila ng Pilipinas. Para sa kasunod na gawain, word puzzle. Paano to? Ayusin mo ang mga ginulong salita upang mabuo ang kaisipan. Gamitin gabay ang description sa bawat salita. Una, tawag sa mga mamamayan ng Pilipinas. Ano ang tamang sagot? Ito ay Pilipino. Pangalawa, malalim na pananampalataya sa Diyos. Ano ang tamang sagot? Magaling. Maka-Diyos. Pangatlo, pagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa kapwa-tao. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Makatao. Pang-apat, pagmamahal at pangangalaga sa kalikasan. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Makakalikasan. Panglima, masidhing pagmamahal at katapatan sa bayan. Ano ang tamang sagot? Ito ay makabansa. Ang sumusunod ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas, kung saan makikita ang maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Basahin at aralin mo ito. Ikatlong araw. Unang aralin, mga sagisag at pagkakakilanlang Pilipino. Panghikayat na gawain. Connect to express. Paano to? Pag-ugnayin ang mga simbolo upang makabuo ng kaisipan. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito.
Mga gabay na tanong. Una, ano ang mensahe na nais ipaunawa ng awit sa mga Pilipino? Tama! Ipinapaunawa ng awit na kahit magkakaiba ang kultura, paniniwala at wika ng mga Pilipino, isa pa rin tayo sa puso, diwa at pagmamahal sa bayan. Pinapaalala nito na tayo ay matatag at patuloy na bumabangon sa kabila ng anumang pagsubok. Pangalawa, batay sa awit, ano ang katangian na sumasagisag sa isang Pilipino? Mahusay. Batay sa awit, ang isang Pilipino ay matibay, masayahin, magiting, nagkakaisa at may mataas na pagmamahal sa sariling lahi. Pangatlo, matapos mong mapakinggan ang awit, ano ang iyong naramdaman bilang kabataang Pilipino? Napakagaling! Bilang kabataang Pilipino, nakaramdam ako ng pagmamalaki at inspirasyon dahil ipinapakita ng awit na ang ating lahi ay matatag, may pagkakaisa at patuloy na nagsisikap tungo sa kaunlaran. Pinatnubay ang pagsasanay. Paano to? Sabihin kung ano ang imahe at ipaliwanag ito. Unang larawan. Magaling. Barong. Ito ay pambansang kasuotan ng mga kalalakihan. Pangalawang larawan. Magaling. Bangus. Ito ay ang pambansang isda. Pangatlong larawan. Magaling. Ito ay bakya. Ito ang pambansang sapin sa paa. Pang-apat na larawan. Magaling. Mangga. Ito ay ang pambansang prutas. Panglima. Napakagaling. Sampaguita. Ito ay pambansang bulaklak. Sagutin mo. Una, may kaugnayan ba ang mga ito sa pagkakakilala natin bilang mga Pilipino? Bakit oo o bakit hindi? Pangalawa, kung may gusto kang idagdag bilang sagisag ng ating pagkakakilalang Pilipino, ano ito at bakit? Pangatlo, bilang isang mag-aaral, paano mo ipapakita ang paggalang at pagpapahalaga sa mga sagisag ng pagkakakilalang Pilipino? Magaling! Bilang isang mag-aaral, ipapakita ko ang paggalang at pagpapahalaga sa mga sagisag ng pagkakakilalang Pilipino sa pamamagitan ng pagrespeto sa watawat,
pagsunod sa tamang awit ng lupang hinirang, at pag-aaral ng ating kultura at kasaysayan. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pabaong pagkatuto. Tandaan mo, madaling sagutin ng mga Pilipino kung ano ang pambansang sagisag tulad ng puno, ibon, prutas, laro at kasuotan. Pero maraming nakasanayan ng sagisag ay walang batas na kumikilala sa mga ito bilang opisyal na sagisag sa pagkakakilanlang Pilipino. Kabilang sa mga opisyal na deklaradong pambansang simbolo ay ang bandila, wika, laro, puno, bulaklak, hiyas at ibon. Pero naniniwala ang isang opisyal ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP na mahalaga pa rin ang paniniwala ng mga mamamayan sa mga ito, kaya hindi na kailangang ideklarang isang pambansang sagisag. Pagsusulit. Paano to? Gumuhit ng isang cartoon na maglalarawan kung paano mo maipapakita ang paggalang at pagpapahalaga sa mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Gamitin itong gabay. Nagawa nyo ba ito? Mahusay kung ganon. Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino at ang paggalang at pagpapahalaga sa mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.